Ito po ang niluto kong ulam ngayon. Giliw na giliw po talaga akong lutuin itong ulam na to at naalala ko nung ako'y bata pa at palagi naming inuulam to sa Pasig eh. Ito po'y liempo, 1 kilo ng liempo pero kasim, ayos na rin po. Hiniwa ko lang ng malalaki at pagkatapos po niyan nagpainit po tayo ng isang maliit na kasirola at may konting mantika. Ilagay na po natin ang ating liempo. Pagkatapos po timplahan na po natin ng konting paminta at saka po konting asin. Hininahan ko lang po ang apoy kasi magkakilati lansek. So ito, nagmanti-mantika na, luto na po, itataob ko at yung kabila naman ang prituhin natin. Inilakas ko na po ang apoy at okay na ito, luto na ang ating liempo. Lalagyan ko na po ng bawang, mga 5 pirasong bawang. Yun ang mga ating sibuyas, tignan nyo ang hiwa ko, malalaki, maninipis at malalaki. So, haluin po natin. Hindi ko na po nilagyan ng mantika yan ha. Yung mantika po ng baboy ang ginamit natin. Yung iba po tinatanggal muna ang pinritong baboy bago igisa yung kanilang sibuyas at bawang. Dire-diretso na po. Katapos po ng 2 minuto, lalagyan ko na po ng 2 kutsarang toyo. Okay, haluin po natin. Ang bango. Ito pa lang ang bango na parang pwede na tayong tumigil dito. Tokwa baboy na lang ang gamitin natin. Ano po? Tingin nyo. Ilagay na po natin to. Malalaki rin ang tipak nitong ating pritong tokwa. Lagi kong sinasabi sa inyo, may nabibili ng pritong tokwa din sa banda ko. Kaya yun po yung sinasamantala ko para tipid ng konti sa oras. Pag ako yung nag-video, tingnan nyo, pritong tokwa na. Lalakas ko po ang apoy ha. Kinakailangan po talagang may katitik na asukal to ha. At hindi ko nilagyan ng oyster sauce. Sabawan na po natin, 1 tasang tubig. Haluin nga po muna natin yan at hayaan nating magkasama-sama yung ricado. Takpan po natin at hayaan natin kumulot, maluto-luto yung ating tokwa. Tignan natin, kumukulo na po. Ilalagay ko na po itong isang talong na aking hiniwa rin ng mahaba kasing laki ng tokwang pahabang ginamit natin. Lagay na nga po na natin itong konting kapirasong pulang sili. Kung gusto nyo po lagyan ng 1 kutsarang sesame oil, lagyan nyo po at ng sumarap. Halo po natin ng konti lamang. Takpan po natin at hayaan natin maluto yung ating talong. Baka kailanganin natin ng pampalapot o kalahating tasa po ng tubig at 1 kutsarang cornstarch. Haluin po natin at ilalagay natin yan mamaya pagkulo. Teka, tignan natin. Naku po, natutuyo pala ang sabaw. Lalagyan ko na po ulit ng 1 pang tasa ng tubig ha. Siyempre, i-adjust nyo po yung inyong toyo at saka yung inyong konting asukal. Lagyan ko na rin po ng konti pang toyo. At siyempre, nilagyan ko ng tubig Tingnan natin. Ayos na po ito. Siyempre, lalaputan natin ang sabaw. Maraming sabaw pero malapot. Haluin po natin yan at pakuluin natin. Ilalagay ko na po yung ating kinchay. Chinese celery po ito. Wala akong mabiling kinchay Takpan po natin. Patayin natin yung apoy. Pagkatapos po ng 1 minuto, luto na. Napakasarap at napakasimpleng gawin. Ito po yung ulam na binabalik-balikan kong lutuin dahil napakasarap para sa akin. Lumaki po ako sa Pasig na laging ito ang ulam namin. Medyo binago ko po ng katitik ang ulam. Nilagyan ko po ng konting talong para naman may gulay na kasama. Pero ang lasa naman po parehong-pareho. Naku, ang sarap niyan. Dali pong gawin Si Ron Bilaro po ulit at maraming salamat.